Malawak at makulay ang kasaysayan ng ating bansa, mula sa pagkakalas nito sa kolonyal na pamumuno hanggang sa pagkakatatag ng sariling pamahalaan. Iba't ibang pinuno na ang umupo bilang Pangulo ng bansa. Magandang araw, ako po si Zairine Parsad at ito ang Pulsong Pinoy. Samahan niyo kami ngayon para sa isa na namang makabuluhang araw kung saan ating bibisitahin ang museo sa loob ng sentro ng kapangyarihan sa bansa, ang Malacanang. Dito lamang yan sa ating Kultura at Kasaysayan. Taong 1921, noong panahon ng mga Amerikano, orihinal na itinayo ang Presidential Museum and Library bilang executive building. Ang eleganteng istrukturang idinisenyo ni Ralph Harrington Doheny ay isa sa mga pinakatanyag na makalumang pampublikong arkitektura sa bansa. Ito ngayon ay bahagi ng Palasyo ng Malacanang, ang opisyal na tahanan ng Pangulo ng Pilipinas. Kung intindihan natin ang Malacanang, may tatlong aspeto ito. Masasabi natin ang Malacanang ay premyo, pulpito at entablado. Premyo dahil ito ang simbolo ng kapangyarihan at ng autoridad sa bansa. Nung panahon ng mga dayuhan, mula dito sila namamahala at naging simbolo ito ng sariling pamamahala ng mga Pangulo natin ang nanirahan na dito. Pulpito dahil sa ating kultura at sa ating kabihasnan, tinitingnan natin ang presidente bilang ama ng bansa, pinuno ng pamilyang Pilipino, at merong dito nagsisimula ang mga mensahe, ang mga kautusan na talagang inintay ng lahat. At masasabi natin entablado ito dahil parang ito yung stage kung saan ginaganap ang mga ritual, ang iba't ibang mga seremonya na nagiging pagpapatunay ng kalayaan ng Pilipinas at ng kahalagaan ng Pangulo bilang punong ehekutibo ng bansa. Makulay ang kasaysayang pumapaloob sa Palasyo ng Malacanang. Ipinakikita nito ang mahalagang kaganapan sa bansa na nananatiling bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Unang-una ang pagpapalit ng mga iba't ibang mga rehimen na namahala sa ating bansa. Naging simbolo na rin ito kung ang pamahalaan ay welcoming sa ating mga kababayan o hindi. Noong panahon ng martial law, ang buong area dito sa San Miguel ay sinara, walang pwedeng pumunta. At kung matatandaan natin, ang panahon ng EDSA Revolution, ang unang parang naging simbolo ng pagbabalik ng ating kalayaan ay talagang nilusob ng taong bayan ang Malacanang. Dito nagwakas yung People Power Revolution noong 1986 talaga. Kaya meron kaming historical marker na ibinigay ng National Historical Commission of the Philippines bilang gunitain yung makasaysayang pagwawakas ng People Power Revolution noong February 25, 1986. Noong Pebrero 26, tinanggalan ng tabing ni Presidente Noynoy Aquino yung historical marker na yon. Ang Museo ng Malacanang ang isa sa may pinakamahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Sa loob nito, matatagpuan ang mga koleksyon at alaala ng mga nagdaang Pangulo ng bansa. Binubuo ito ng mga silid na siyang nagsasalaysay at nagsisilbing salamin ng kasaysayan. Sa unang palapag ng gusali, makikita ang Old Waiting Room Gallery. Ipinapakita rito ang mga bagay na naiwan noong panahon ng mga Kastila kung kailan itinayo ang Palasyo ng Malacanang. Ang Old Executive Secretary's Office Gallery ang naglalarawan sa panahon ng Reforma, Revolusyon at pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. So ang silid na to ang dating tanggapan ng Executive Secretary
At ngayon, nandito ang ibang mga kagamitan ng ating mga bayani katulad ni Andres Bonifacio, ni Apolinario Mabini, ni Emilio Aguinaldo at ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang panahon ng pananakop ng mga Amerikano naman ang sentro ng Old Governor General's Office. Sa silid na ito, ginugunita ang panahon ng Amerikano dito sa Pilipinas. Itong silid na ito ginamit na tanggapan ng Gobernador General mula 1921 hanggang 1935 nang maitatag ang Commonwealth ng Pilipinas. Ang apat na silid sa ikalawang palapag ng gusali ay ipinangalan sa apat na nagdaang presidente ng bansa, sina Sergio Osmeña, Manuel Quezon, Elpidio Quirino at Manuel Rojas. Mayroon ding silid na ipinangalan kay dating Pangulong Corazon Aquino. Sa silid na ito nakalagak ang iba't ibang mga bagay tungkol kay Pangulong Corazon Aquino, ang ina ng ating Pangulong si Noynoy Aquino. Pinapakita dito ang iba't ibang mga gamit at iba't ibang mga bagay tungkol sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas mula 1986 hanggang 1992. Maliban sa Palasyo ng Malacanang, ang Kalayaan Hall ang itinuturing na pinakaluma at pinakamakasayasayang gusali sa Malacanang. Ang paintings na makikita rito ay ipininta noon pang 1700s. Ang mga aklat naman ay inilathala noon pang 1500s. Bukod dito, ilan sa mahahalagang bahagi ng kasaysayan ang naganap dito mismo sa gusaling ito. Ang Museo ng Malacanang ay isa sa sumasagisag at sumisimbolo sa malalim na kasaysayan ng bansa. Ito ay naglalarawan sa mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Pagdating sa ating Pangulo, kailangan natin tandaan ng dalawang bagay. Unang-una, siya ay isang praktikal na tao. Meaning maingat siya sa pera ng taong bayan, gusto niya maayos ang pamamahala at ang mga patakaran na nasusunod. Kaya para sa kanya, ang Museo ng Malacanang ay dapat bukas sa taong bayan. Pangalawa, conscious siya sa ating kasaysayan dahil alam niya ang pinanggalingan natin, ang panahon na dinaanan natin sa kadiliman ng martial law, ang ibig sabihin ng pagbalik ng kalayaan at ang kahalagaan na kailangan bantayan at protektahan natin ang kalayaan nito. Pinagmana ito sa atin ng ating mga ninuno at kailangan natin imana din sa mga susunod na henerasyon. Kaya sa kanya, mahalaga na dapat kilalanin natin ang kontribusyon ng mga dating nakaraang mga bayani. Para sa inyong karagdagang kaalaman, maaari rin po kayo bumisita sa Malacanang Museum. Tumawag lamang sa numerong 784-4286, local number 4662 o 4671. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Pulsong Pinoy. Ito pa rin ang Pulsong Pinoy. Balikan naman natin ang ilan sa naging highlight sa aktibidad ni Pangulong Noy sa Fast Track.
Samantala, pakinggan naman natin ang mensahe ni Pangulong Noynoy Aquino. Let's keep the spirit of change burning as it fuels our collective efforts to restore our national dignity. This spark of inspiration must lead to dedication and commitment in fulfilling our individual roles. If we can do this and allow ourselves to be guided by the daylight that has dawned in this country, then we will prevail. Isang programa ng pamahalaan ang patuloy na naghahatid tulong at nagbibigay pag-asa ang sunod nating masusubaybayan. Kaya huwag kayong aalis, dito lamang yan sa pagbabalik ng Pulsong Pinoy. Conditional Cash Transfer Program o mas kilalang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang sagot ng pamahalaan sa laganap na kahirapan sa bansa. Mapa Luzon, Visayas o Mindanao ay sinisiguradong naabot ng programang ito. Ngayong linggo, alamin natin kung ano nga ba ang 4Ps at ang hatid ng ginhawa nito sa Hilagang Luzon at NCR dito sa Report kay Boss. Hindi ko po nabibigay ng bigla yung bayad sa eskwelahan, ganun. Pero ngayon po, na pagka malapit na yung pag may natanggap na ang 4Ps, naibili kayo ng ganun. Binibilang ko na po sila kaagad ng gamit nila sa eskwelahan. Naitulong po ng 4Ps yung mga pangailangan namin. Dati po ako lasinggero, sugarol, at saka na mga babae. Nang may programa ho ang gobyernong ito na pangalang 4Ps, dinalis ko ang lahat ng bisyo ko. Nare-receive namin ay yun po ang ginagamit namin para kami magkaroon ng tamang pagpapacheck up. Lalo-lalo na po ngayon sa kalagayan ko na isang buntis. Karon ma'am, na naabot ang pamilyang Pantawid programa. Nakuan ma'am kanang nalipay po ko ma'am kay nakapalit-palit na po sa mga ganit ko mga anak. Sa 4Ps naman po, ang eksperyensya ko po, nakapunta po ako ng bangko, nakapasok po ako ng bangko. Edukasyon, kalusugan at trabaho, ito ang mga pangunahing prioridad ng ating pambayan. Ito ang sukatan ng ating kaunlaran. Sa kasalukuyan, halos 1.5 milyong pamilya na po sa buong bansa ang natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, isang programa na nagsisigurado na ang karapatan ng bawat bata na makatapos ng elementarya at karapatan ng bata at ng nanay magkaroon ng atensyon sa kanilang kalusugan sa pamamagitan ng medikal na mga serbisyo ay makukuha nila. Ang unang layunin talaga ay siguraduhin na itong dalawang karapatan na napagkait sa kanila dahil sa kahirapan ay kanilang maging maranasan, maging totoo sa buhay nila.
Ibig sabihin din nun, yung pangalawang layunin, ating pinuputol ang siklo ng kahirapan ng mga pamilyang ito o kung tawagin nga, intergenerational poverty. Ang amin pong buhay ay simple lang dahil po unang-una wala po kami talaga na kumbaga yung talaga stable na trabaho. Sa trabaho po ng aking asawa, siya po ay nag-reflex therapy. So bali yung source of income po namin, doon talaga namin kinukuha. Dumating na yung panahon na yung therapy ko kasi yung massage, konti lang naman ang kita dyan eh. Dumating ang panahon na nagbote ako, bote dyaryo. Bote, dyaryo, mga kung ano mga kalakal dyan na tinatawag na ngayon, kalakal na ang tawag. So dumating sa buhay namin na talagang napakahirap hanggang ngayon. Pero walang titiwala pa rin sa Panginoon. Nawa po ako ng chewing kung nagpalaki sa akin nung bata pa ako. Nung umuwi ako, pinag-asawa na ako ng lola ko. Ngayon nung nagkaroon kami ng anak na 5 nung asawa ko, pagtungtong ng niya, namatay siya. Yung 5 anak ko, iniwan ko sa nanay ko para sabi ko mabuhay ko sila. Tapos nung pumunta na ako sa uncle ko, bumali yung nanay ko. Eh siyempre hindi na ako makakapagpadala doon sa amin ng pera dahil lubog ako sa utang. Ngayon po nung pong sabi po nila, nabubuhay daw akong dalaga. Eh siyempre masakit para sa akin yun. Napag-isip ko po na yung mag-asawa na lang siguro ako para nun makapiling ko ilan sa mga anak ko, sabi ko ganyan. Nung pong nakapag-asawa po, kinuha ko po yung 2 kong anak dito. Nung nagsama na kami ng asawa ko, nagkaroon po kami ng 6 na anak. Pero ang trabaho lang po noon, nagkakawit po kami dyan sa may basurahan. Nung namatay na siya, mag-iisa na lang ako, parang naghihina pa yung loob ko. Sabi ko, kaya ko bang kainin yan? Mag-isa lang naman ako, sabi ko ganyan. Tapos parang nawawala na po ako nung lakas na loob. Pero sabi ko, kailangan ko maglakas na loob at saka gumawa ng paraan para yung mga anak ko mabuhay ko. Hindi ko nang pwedeng iasa sa mga magulang ko o sa mga kapatid ko yung anak ko. Kailangan ako yung magsumikap. Itong programang ito, direktang tumutulong sa pinakamahihirap na mga kababayan natin. Kaya't ituloy natin yan at dagdagan pa natin at palawakin natin. Sama-sama nating abutin ang nagkakaisa nating layunin. Magkaroon ng lipunan kung saan ang mga maralita, ang mga api, ang mga inetsa puwerang Pilipino, pamilya at komunidad ay nabibigyan lakas at kakayahan upang panghawakan ang kanilang mga sariling tadhana. Malaki po ang naitulong sa amin, hindi lang po sa financial. So doon sa Pantawid Pamilya po, meron din po kasi silang ibinigay sa amin ng mga training, yung mga family development session namin na tinatakel. So sa amin po, sa akin po bilang nanay, talaga po na napakalaking tulong yun. Makita mo na sa family planning unang-una, magkaroon ka talaga ng espasyo sa pag-aanak. Now ito, dumating na yung 4Ps. Napakaganda ng mga tinatawag na programa ng 4Ps. Nakatulong siya sa mga anak ko. Talagang yung pangbili ng sapatos, pangbili ng mga damit, ang laking tulong. Naitulong po ng 4Ps yung mga pangailangan namin unang-una sa mga magkakapatid sa aming 3 na yung mga pangailangan namin sa aming pamilya tsaka maging sa school. Pero mo yung tinatawag na DSWD nagtiyaga sa amin, 4Ps, yung leader. Nakatanggap kami ng award. Sabi ko yung Huwarang Pamilya. So doon sa Huwarang Pamilya, sabi ko, Ma,
Hindi natutulog ang Diyos. Nandyan siya, tumutulong sa atin. He makes all things beautiful. Sabi ko, malaking tulong din sa akin. Kasi nung dalawa kami ng asawa ko, sa totoo lang po, hindi ako nakakabilang mga bag ng mga anak ko. Hindi ko po nabibigay ng bigla yung bayad sa eskwelahan. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko, matutulungan nila kahit paano. Malaking tulong sa akin yung ganyan na nag-iisa na lang ako sa buhay ko. Sabi ko ganyan. Ilan yung anak ko? Sabi ko ganyan na pag-aaralin ko. Sabi ko sa kanila na ganyan. Pero ngayon po, na pagka malapit na yung pag may natanggap na ang 4-piece, naibili kayo ng gano'n. Binibilang ko na po sila kaagad ng gamit nila sa eskwelahan. Una po kasing tumanggap ako ng 4-piece, nagbayad ako sa eskwelahan kaagad. Pero nung pangalawa pong nakuha ko, idinagdag ko po sa puhunan ko doon sa sabi ko, eto na lang yung pag-asa ko para nun kumita ako na kahit paano pamasahe lang ng mga anak ko. Nung pong kumuha ko ulit, siyempre yari naman ako nakapagbayad ng eskwelahan, bumili ako ng 2 biik. Sabi ko, baka mamaya mawala na yung 4-piece kasi sinasabi nila mawawala. Wala man akong parang makikita na remembrance ko sa 4-piece. Kaya kailangan itong ibinigay sa akin tulong. Alagaan ko para kahit wala na yung 4-piece, meron tuloy-tuloy pa rin po yung tulong sa akin ng 4-piece. Ganun po yung nasa isip ko. Kasi dati-dati tamad akong pumunta ng health center. Pero nung nagkaroon ako ng 4-piece, and anytime na may kailangan pumunta ako. So, nakatulong yung tinatawag na 4-piece sa amin. Talagang tatawid talaga yung pamilya. Pantawid, Pamilyang Pilipino Programa. Napakaganda. Nagpapasalamat po ako kay President Noynoy na kahit paano po pinagpatuloy niya ang pangtawid pamilya. Ito po ay maraming naitulong sa aming magpapamilya. Kaya pakiusap ko po sana pagpatuloy niya pa po ito upang marami pa pong matulungan sa katulad kong nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, President Noy, sa binigay niyong tulong sa amin sa 4-piece. Kaya po ako nakapag-aral. Unti-unti na nating nararamdaman ang mga bunga ng ating pagsusubikap. At hindi tayo titigil sa pagkamit ng mas marami pang tagumpay para sa taong bayan. Bukod sa pinansyal na tulong ng 4-piece, malalaman din natin ang mga kaakibat na responsibilidad ng programang ito at ang tulong na naibibigay nito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Muli ninyong subaybayan sa susunod na linggo ang pangalawang bahagi ng aming 4-piece special episode. Ako po muli ang inyong lingkod, Zairine Parsad, at ito ang Pulsong Pinoy.